May bagong lipat na pamilya sa tapat ng bahay namin. Isang mag-asawa at ang kanilang 7 taong gulang na anak na babae. Madalas kong nakikita ang bata na naglalaro mag-isa sa kanilang bakuran. Minsan, kumakaway siya sa akin, kaya kinakawayan ko rin siya pabalik. Isang hapon, habang nagdidilig ako ng halaman, narinig ko siyang kumakanta. Isang pamilyar na kantang pambata, pero may kakaiba sa tono niya. Malamig at malungkot. Kinabukasan, habang nagkakape ako sa bintana, nakita ko ulit siya. Nakatayo lang siya sa gitna ng bakuran nila, nakatingin sa bahay namin. Maya-maya, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at kumaway. Pero hindi sa akin, parang may kinakawayan siya sa loob mismo ng bahay ko, sa likuran ko. Dahan-dahan akong lumingon pero wala namang tao. Nang humarap ulit ako sa bintana, wala na ang bata. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Pakiramdam ko, may nanonood sa akin. Tuwing titingin ako sa bintana, madilim at tahimik ang bahay sa tapat. Naisip kong baka guni-guni ko lang. Pero kinabukasan, lumabas ang mag-asawa, parehong nakaitim. May dala silang mga bulaklak. Lumapit ako para makiramay. "Condolence po," sabi ko. Nagtatakang tumingin sa akin ang babae. "Para saan?" tanong niya. "Sa anak niyo po," sagot ko. Biglang nanlaki ang mga mata ng mag-asawa. "Anong sinasabi mo?" sabi ng lalaki. Nanginginig ang boses. "Wala kaming anak. Kakalipat lang namin dito kahapon. Pumunta kami ngayon sa sementeryo para dalawin ang puntod ng dating may-ari ng bahay na to. Isang bata, namatay daw siya sa loob mismo ng bahay na tinitirhan mo ngayon." Bigla akong nanlamig. Narinig ko ang isang mahinang tawa ng bata mula sa loob ng bahay ko. At pagkatapos, isang malamig na boses ang bumulong sa tenga ko. "Laro tayo! Salamat sa panunood! Kung nagustuhan nyo, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Mag-ingat kayo palagi!"